So hello guys, welcome back sa ating vlog. But actually I don't want to make it as a vlog today. I just want you to feel that this is like a conversation kasi this video is a bit more personal and honestly very important siya na mapag-usapan natin. Kasi ito yung isang condition na nakaka-apekto sa 1 out of 10 women sa buong mundo. Pero madalas nahihiya tayong pag-usapan. So yes, we are talking about PCOS or Polycystic Ovarian Syndrome. Marami kasing kababaihan ang nakakaranas ng irregular periods, biglang pagbigat ng timbang, or feeling na wala silang control na sa katawan nila. So let's break it down. Ano nga ba yung symptoms? Paano to nalalabanan? Ano talaga yung PCOS, di ba? So, what is PCOS and the expanded symptoms? Ang PCOS kasi ay isang hormonal imbalance. So, it affects how the body processes the insulin and produces hormone like estrogen and testosterone. Pero bakit nga ba nararanasan yung mga symptoms na to? So, first, ang pinakasikat na symptom dyan is the irregular period. So, dahil mataas yung androgen natin or male hormones natin, hindi nagmamature ngayon yung mga follicles. Kaya, walang egg na na-release o walang ovulation. So, pag walang ovulation, walang signal yung katawan, syempre, para mag-period. And yung tungkol naman sa, ito, another problem to para sa mga ladies na may PCOS kasi it really changes you when you have this, like the hirsutism and acne, yung parang hindi ka naman nasanay na marami ka talagang tigyawat but all of a sudden this happened. Parang, tas bigla ka nagkakabigote. I almost had that once, pero buti na agapan naman. And, nangyayari to kasi yung excess male hormones na ang nagpapatubo dun sa makakapal na buhok sa mukha at sa dibdib, pati yung nagpapa-overactive dun sa oil glands. Kaya nagkakaroon tayo ng malalang acne. So yung weight gain naman, another, di ba? Parang talagang I'm not myself anymore kapag nangyari to sa'yo. So ito yung dahil naman sa insulin resistance. So, alalahanin natin yung insulin resistance. Kapag hindi kasi, di ba, na-open nga yung ng insulin, yung cell to let the sugar in doon sa cells to use as energy, yung mga sugar is mag-i-stay lang doon sa bloodstream natin, di ba? And yun yung parang pag hindi mo nagamit yung sugar na yun as energy, magko-convert siya as fat. Do you remember that? Na parang madalas natin na pag-uusapan yan sa mga vlogs natin, sa mga nursing contents. So, hirap yung cells na gamitin yung asukal para sa energy, kaya nai-imbak yun sa katawan bilang fats. And doon siya naiipon lalo na sa may bandang tiyan. Kaya nakikita nyo na biglang lumulobo yung mga woman na may PCOS. And we also have acanthosis nigricans. Yun yung, in layman's term, yun yung pangingitim ng mga bato, kilikili, or singit. Pero hindi yan dumi, hindi yan dumi ng katawan. Sign lang yan na mataas yung insulin level mo doon sa dugo. Kasi nga hindi natin nagagamit dahil may resistance, right? So, as a woman myself, gusto ko lang na maging tapat sa inyo. Alam ko na para sa marami, napakahirap tanggapin at nakaka-frustrate marinig sa ngayon na wala pa talagang permanent and cure yung PCOS. Valid na maramdaman nyo yung lungkot or bigat sa loob dahil dito. And it's okay to cry when you feel very overwhelmed, especially when you feel like you're not yourself anymore. Pero gusto kong malaman nyo na kahit walang cure, hindi naman kayo mawawala ng control kasi PCOS is very manageable. At hindi ito hadlang para magkaroon kayo ng masaya at healthy na buhay. So, how to manage this? Let's start with the low glycemic GI diet. Kasi consuming low GI food stabilizes blood sugar levels. So, preventing the insulin spikes that worsen hormonal imbalances. So, hindi mo kailangan magluto. Focus ka lang dun sa complex carbs like brown rice or sweet potato at dagdagan mo lang siya ng protein. Less sugar tayo para, hindi mag-spike yung insulin nyo na nagpapalala ng symptoms. Next is, I would like to advise you to do strength training like moving your body kasi building lean muscles improves insulin sensitivity and boosts your metabolism, allowing the body to process glucose more efficiently. So, yung sobrang effective ng strength training dun sa PCOS kasi hindi lang to cardio. So, layo nito na pakalakasin lalo yung muscles nyo. Example, yung mga bodyweight squats, lunges, yung push-ups, or yung paggamit ng kahit yung mga resistant bands and dumbbells. Kasi, kapag mas marami tayong muscle, mas madaling i-process ng katawan yung asukal. Next is, I know it's hard to do, but try to do stress management kasi chronic stress elevates cortisol which disrupts the endocrine system and aggravate PCOS symptoms. And naalala nyo ang cortisol, ang stress hormone natin. And kaya tumataas ang cortisol kasi stress ka.
And ang cortisol, kapag mataas, yan yung kaaway ng hormones nyo. So, kailangan nyo talaga na mag-stress management technique, gaya ng mga deep breathing exercise, yung box breathing, pwede rin yung 4 counts hold, 4 counts buga, daily meditation, kahit yung mga 10 minutes journaling bago ka matulog, para lang, gumaan yung pakiramdam mo and you can express yourself after a very long day. Kung ano yung naranasan mo for the whole day, like, it helps. Para kung wala kang makausap, it helps na mag-journal ka. And you have to understand your medications too. Kasi minsan kailangan din natin ng medical intervention para masuportahan yung katawan natin. So ano nga ba yung mga medical interventions na to? Normally, binibigay nila metformin. Ang metformin is really gamot siya sa diabetes. And meron din tayong video about that. Pero binibigay to doon sa mga PCOS para matulungan sila na maging sensitive ulit yung insulin nila. Maging sensitive muli sa insulin yung katawan nila para mapababa yung sugar, yung blood sugar, no? And also yung combined oral contraceptive pills, ginagamit naman yan para i-regulate na natin yung cycle at maprotektahan din yung lining ng ating mattress. Kasi nakakatulong din itong bawasan yung effects ng mga male hormones, kagaya ng acne, di ba? And also meron tayong diuretics like the spironolactone, anti-androgen siya. So, para to sa mga nahihirapan sa sobrang acne na at pagtubo ng hindi mo ginustong buhok sa mukha or sa katawan. Meron din tayo lastly yung inositol. Isa siyang supplement na nakakatulong sa insulin signaling at nakaka-improve ng quality ng eggs para bumalik sa regular na ovulation. So, there. Sana may natutunan kayo. And to all the women watching this, remember that you are more than your diagnosis and your worth is not defined by your weight or your fertility. You are strong and you can take back control of your health. Kaya kung may questions kayo, comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para dun sa iba nating mga sisters. Yeah, stay healthy and stay happy. Sana nakatulong tong short video na to and see you on my next vlog. Bye-bye!